Grabe, ang lakas ng loob eh. Bago nilagay pa rito, ewan ko kung sino naglagay, kung siya ay nagpalagay dito o opinion ng inquirer. Criminal law expert! Siya? Paano kang magiging criminal law expert? Pinatay nga yung kliyente mo, lethal injection. Lahat ng expert na tulad yan, ipatay tayong lahat. Patay tayo. Naku, Diyos ko po, Ted. Iba na lang ang bigyan mo ng opinion. Wag na ito. Ikaw, spokesman ka ng Supreme Court. Anong nilabas mo sa social media? I dissent? Kapal mo. I dissent? Justice, kabok! I dissent daw. Justice lang ang pwede mag-dissent. Oo, si Bagyong Ebong. Eto nga, natatawa ko, no? Eto, bumabagyo na nga, may gusto pang umepal dito sa usapin tungkol dito sa yung MR ni Laila De Lima. Doon sa kanyang acquittal na binaliwala ng Court of Appeals, ibinalik sa Regional Trial Court dahil hindi daw compliant sa due process requirements. Pagkatapos ay ibinalik, inabsuelto siya ulit, pero hindi pa rin daw nagko-comply, sabi ng mga prosecutors. O ba't na-acquit? So ang ginawa ng mga prosecutors na ito ay nag-MR ulit sila sa Court of Appeals. Ngunit hindi ito kinatuwa ni DOJ Secretary sapagkat kampi nga siya sa kay De Lima. Pwede pala yun, attorney? Yung tipong ang DOJ makialam sa prosecutor? Pwede pala yun? Kayo guys, anong masabi nyo? Pwede bang makialam ang DOJ sa ginagawa ng prosecutor? Lalong-lalo na sa issue ni Laila De Lima? Na mag-prosecute, kumampi sa akusado. Parang yun nangyari ito noong panahon ni Noynoy na yung Solicitor General ay kumampi kay Panfilo Lacson. Si Ping Lacson noon ay akusado ng double murder. So may warrant laban sa kanya, nagtago si Ping Lacson. Hindi alam to ng mga ibang bata siguro. Opo. This was 15 years ago yata. Hindi ako nagkakamali. Nagtago si Ping, ha? Opo. Ngayon, umakyat siya sa Court of Appeals. Sabi ng Court of Appeals, wala daw probable cause, pinabaliwala yung warrant. Dapat yun appealable pa sa Korte Suprema. Can you imagine the crime of the decade? Yung Dacer Corbito double murder. Yung Solicitor General natin noon, kasi nga nagpalit na ng administrasyon, na tumawid na sa administrasyong Aquino from the Arroyo administration. Yung bagong Solicitor General, alam nyo, tungkulin niya ng Solicitor General na iapila. Kasi yung mismong annulment lamang ng kasal, inaapila ng Solicitor General. Eto hindi inapila, crime of the decade. Kumampi kay Ping Lacson. Hindi umapila. Kaya naabsuelto si Ping, hindi naman naabsuelto actually si Ping Lacson. Technicality lang po. Kasi kumampi sa kanya yung Solicitor General. Ayun, nakarma si Solicitor General Cadiz, tumakbo ng gobernador, olats. Eto pong sa kaso ni Laila De Lima ay ginagawa nitong panel of prosecutors. Magagaling po itong mga panel of prosecutors na ito, sina Prosecutor Sandy Ocampo, etc. Ginagawa lamang nila tungkulin ng bilang prosecutors ng Department of Justice na mag-prosecute ng criminal case. Ayaw nung kanilang bagong hepe, si Boying Remulla. Dahil nga, pwede ba yun? Hindi nga, kasi nga, pinakikinabangan nga. Grabe, no? Halata na masyado, guys, no? Pag hindi ka kampi, binibira. Pag kakampi, kahit mali, gagawin, may gulay. Nila si De Lima bilang prosecutor at saka attack dog nila. My God. Free Senate Republic na nga di ba? Attack dog na pala sa... dati, Attorney Topacio, di ba si Trillanes yung attack dog? Ngayon si Laila De Lima. Okay. Last administration pala. Tama. Kang Aquino, si Trillanes ang attack dog. Ngayon, si Laila De Lima. Kapanahon ni Marcos. Okay, tuloy natin. Napakapala na wala nang kahihiyan Di ba? Oo. Makapala na talaga, no? Yun ang attorney, di ba? Gusto rin niya pumunta sa, ombudsman. Dating Solicitor General ang nag-apila nito. Nanalo.
Bumalik. Ngayon, hinahabol ng mga prosecutors, pinigil ni Secretary Boying. Oh my God. Ginagawa lang naman yung kanilang trabaho. Dapat nga matuwa kayo. Ano masabi niyo mga kaibigan? Sa pagharang, pagpigil ng DOJ Secretary sa issue ni Remulla. Kumbaga, hinawakan niya sa leg ang mga prosecutor na, ops, huwag yun lang i-apila yan. Yan regarding sa kaso ni Leila de Lima, hayaan nyo na si Leila de Lima. Parang ganun ba, no? Tama ba yun mga kaibigan? Porsigido itong mga prosecutors na ito. Sa halip na matuwa siya, pinipigil pa niya. Ayan. Ewan ko kung totoo yung balita na dumating sa akin na noong naghihiring pa yan, hindi pa na-absuelto si Leila de Senator de Lima. Ngayon, Congresswoman de Lima. Opo. Gustong ipa-inhibit nitong panel yung si Judge Guito na kasi nga ay estudyante ni de Lima, ngunit pinigil si Undersecretary Andres para makapabor kay de Lima. Nagkandaloko-loko na ito kasi ayaw na sa palibhas. Tama, ipaalala natin mga kaibigan, voice out masyado si Attorney Harry Roque regarding dyan sa pagka-acquit ni Leila de Lima. Kasi nga, yung judge niyan ay estudyante daw. Tama ba? Estudyante ni Leila de Lima. Tapos yun na nga, binalik na naman ngayon ni Attorney Topacio ang issue na yan. Kaya pala talaga hindi na-inhibit yan, yung judge na yun. Kasi nga pinipigilan. Merong nag-workout talaga inside mga kaibigan, no? Kaya pala ganito nangyari sa Pilipinas ngayon mga kaibigan. Nawindang na. Kasi ang daming mga mga kampi-kampihan sa loob. Sa kakampinan nila si de Lima, yun, niluwagan na nila. Kita nyo, very telling yung ginawa ni de Lima nung na-absuelto siya. Sa halip na pasalamatan niya yung mga abogado niya, ang pinasalamatan niya si Pangulong Marcos. Ang ibig na bang sabihin, dahil dumiskarte si Pangulong Marcos at hindi hinigpitan yung prosecution kaya siya na-absuelto. Nako po. Pwede nating isipin, no? Pwede tayo mag-speculate na ganun. Base sa sinasabi ni Atty. Topacio na baka nga. Kasi imbis na ang mga abogado ang pasalamatan, ang presidente ang pinapasalamatan. Oo nga naman. Mapaisip ka talaga, no? Ano bang ginawa ng presidente? Bakit siya ang pinapasalamatan? Anyway, umapel na naman itong dating spokesman na si Attorney Teddy Te. Oy, kilala ko yan. Alam mo, Jubes, gustong-gusto kong batikusin tong si Teddy Te, if only for the fact na kapag bumabatikos ako, yung mga low quality na trolls ng low quality na trolls, okay? Administrasyon. Kasi naman ang laki-laki ng budget nyo, ang laki ng pera nyo sa PR, tinitipid nyo, may nambubukol dyan eh. Alam mo yung term na bukol sa PR? Halimbawa, yung si X binigyan ng 1 milyon para mag-PR, operate. Okay. May PR. Ang gagastusin lang niya, 200,000, 300,000. Tapos? Ang kinukuhang troll siguro, malaki ang budget. Ang kinukuhang troll, yung mga tambay sa kanto. Umiinom ng gin bulag. Yan yung mga troll na na pumapasok sa mga channel, nagko-comment na walang kwenta. Sa halip na sagutin yung argumento kong legal, ang ginagawa, puro insulto. Bansot ka naman eh. Di ba? Tama. Kaso mo, pag si Teddy Te ang binabatikos ko, hindi nila pwedeng sabihin, oy, Atty. Topacio, bumanat ka na naman, bansot ka. Kasi mas bansot sa akin. Si Teddy Te, In other words, walang problema na batikusin niya si Teddy T. Kasi mas maliit pa daw sa kanya. Talaga? Mas maliit sa akin to. Konti na lang, unano na ito eh. Under high? Ang liit ito. Talaga? Kaya tuwan-tuwa akong kasama ito eh. Kasi ito lang ang very few. Konti lang ng tao sa Pilipinas na mas maliit sa akin. Isa siya. Kaya tuwan-tuwa akong kasama ito si Atty. Teddy Te. Pagkatabi mo, mas matangkad Pag sinashortcut mo yung pangalan niya, Atty. Tite. Letter T eh, Teddy. Atty. Tite. Anyway, bumanat ka na naman, Teddy. Sabi ba naman itong si Teddy Te, nag-rogue daw, ibig sabihin, yung parang unauthorized yung mga prosecutors at dapat daw ito ay parusahan. Oh? Parusahan daw dapat. Okay.
etong si Prosecutor Ocampo at yung mga kasama niya. Parusahan daw. Kasi hindi daw authorized kasi nga pina-withdraw. Okay, babanatan na kita. Yan. Ted, Yan. eto na. Number 1, bago ka bumanat, pare ko, manalo ka muna ng kaso. Kasi record holder ka sa Pilipinas eh. Nang walang panalo. Hindi naman. May Ay, hindi panalo naman. siguro yan, hindi lang natin siguro alam. Ala. Pero, Ganun? record. May record tong si Teddy Te. Sikat ito eh. Sikat. Siya ang kauna-unahang abogado na ang kliyente niya ay na-lethal injection. Si Leo Echegaray. Patay. Yung Death kliyente penalty. niya. Oh, patay. Ang kliyente niya yun. Number 2, siya yung kauna-unahang abogado na yung kauna-unahang tao sa Pilipinas na dinemanda sa ilalim ng cybercrime law. Sino yung sa Rappler? Si Maria Ressa ay siya. na-convict. Yan ang record ni Teddy Te. Ay, grabe pala. Okay. Ted, number 3. Mali yung sinasabi mo. Anong rogue ang sinasabi mo? Ang mga prosecutors po ay may discretion. Palibhasa naman, dalas-dalasan mo ang pag-appear sa korte. Para alam mo naman yung mga patakaran. Ha? Ang mga prosecutors ay may discretion kung anong diskarte ang gagawin nila to successfully prosecute a case. Supervisory lang ang DOJ. Hindi pwedeng mag-micromanage ang DOJ. Wala naman sinasabi ang DOJ na huwag niyong galingan unless may sinabi ang DOJ na hindi natin alam. O, baka may gusto kang aminin, Ted. Ha? Na may kakuntsaba ang DOJ ni Laila de Lima. Nako po. Kaya hindi ma-prosecute. Oo, kaya ayaw prosecute. Kaya sinasabi mo, rogue. Nako. Pero may discretion po yan at ginagampanan lamang nila ang trabaho nila. At actually, Tama. kumpara sa'yo, mas maraming panalo naman itong si Prosecutor Sani Ocampo. Mahiya ka naman. Ito pa, isang puntos ko sa'yo, Teddy Te. Rogue ka. Unauthorized ka. Hindi mo ba natatandaan? Spokesman ka ng Korte Suprema noon. Di ba? Spokesman ka ng Korte Suprema. Natalo sa co-warrant to si then Chief Justice Sereno. Natalo. Ang ikaw, spokesman ka ng Supreme Court, anong nilabas mo sa social media? I dissent? Kapal mo. I dissent? Justice ka, Bok! I dissent daw. Justice lang ang pwede mag-dissent. Magsalita O daw. number 2, bilang spokesman, ang dapat na inihahayag mo sa publiko, sa media, ay yung opinyon ng Korte Suprema, hindi opinyon ng isang justice o opinyon mo. Ikaw ang rogue. Ikaw ang rogue. Bago ang lakas ng loob mo magsabi rogue. Rogue ka. Oh my God. Tama na kasi ang mga tira mo, Ted. Kung gusto mong mapansin ka, please win some cases, hindi yung kung ano-anong pinagsasabi mo. Ngayon, eto, dare ko sa'yo. Okay, ha? Kung tingin mo, may maling ginawa tong panel of prosecutors, ikaw, wag mo ibigay sa iba. Ikaw ang magdemanda rito administratively. Demanda mo. Ayan. Ako magtatanggol. Magkita tayo. Magtunggali tayo, pare ko. Sige, go! Battle of Hintayin the ko. brain. Ayan. Nilagay ko na sa diary ko to, Tente. Tente. Every week dito sa programa ko, ipapaalala ko sa iyo na dinedare kitang demanda mo tong panel of prosecutors. Okay? Hindi kita titigilan. Ayan. Lakas ng loob mo. Alam mo yung mga taong ganito? Grabe, ang lakas ng loob eh. Bago nilagay pa rito, ewan ko kung sino naglagay, kung siya ay nagpalagay dito o opinion ng inquirer. A criminal law expert! Siya? Paano kang magiging criminal law expert? Pinatay nga yung kliyente mo, lethal injection. Lahat ng expert katulad yan, ipatay tayong lahat. Patay tayo. Naku, Diyos ko po, Ted. My Iba na God. lang ang bigyan mo ng opinion, wag na ito. Mabubuking ka. Grabe, ang lakas ng loob eh. Bago nilagay pa rito, ewan ko kung sino naglagay, kung siya ay nagpalagay dito o opinion ng inquirer. A criminal law expert!
Siya? Paano ka magiging criminal law expert? Pinatay nga yung kliyente mo, lethal injection. Lahat ng expert katulad yan, ipatay tayong lahat. Patay tayo. Naku, Diyos ko po, Ted. My Iba na God. lang ang bigyan mo ng opinion. Wag na ito. Mabubuking ka. On record naman lahat yung ginawa mo. Rogue ka dyan. I dissent. Hindi ba nung sinabi niyang I dissent, nanawagan ako sa kanya. Sabi ko, Attorney Te, kung hindi mo kayang ipagtanggol yung opinion ng majority ng court, mag-resign ka. Yan. Huwag delikadesa. Correct. Oo. I dissent. Justice ka. Oh. Assuming. Ay, nako. Anyway, nako po. OMG. Talaga namang may mga tao talaga. Some people talaga live their dreams. Antaya tayo na. Oo. Anyway, ano na tayo? Good news na tayo. Ayan. Oh my God. So yun na ba mga kaibigan, nakakatawa. Binira ni Atty. Topacio si TDT. Yan yung spokesperson dati ng Supreme Court eh. Tapos yun na nga, binira ni TDT yung mga prosecutor na nag-aano kang Delilah de Lima. Mali daw, bakit daw ganyan-ganyan. Tapos sinabi na rin ni Atty. Topacio na yun na nga, nakikialam daw ang DOJ sa kaso ni Leila de Lima. So, I think last day ko nabasa yun na nga. Naggumawa na naman ng resolution ang prosecutor na to withdraw. I-withdraw ang kanilang appeal na baguhin yung acquittal kay Leila de Lima. So, kung isipin mo mga kaibigan, iba talaga dito sa Pilipinas pag meron kang kakampi, meron kang power, pwede mo gawin lahat. Natitwist mo lahat. 'Di ba? So, kahit sinasabi ng lahat na ang batas sa Pilipinas ay pantay-pantay, pero ang dami ng mga instances mga kaibigan na makikita talaga natin na hindi talaga pantay ang batas. Katulad niyan kay Leila de Lima. Kung walang kapit niyan, do you think makalabas yan? Hindi. Tapos sinubukang i-appeal ang desisyon ng una ng prosecutor at sa RTC nga mali yun. Kasi nga ang istorya doon, wala naman daw ang follow-up sa pagbaliktad ni Ragos. 'Di ba bumaliktad si Ragos? Sabi ni Ragos na binayaran lang daw siya ni Aguirre, ganun bla bla bla. Pero walang ibang witness na nag-follow up sa kanyang mga sinasabi. Kaya yun ang reason out ng prosecutor. Kaya gusto lang baliktarin yung decision sa pagpalaya kay Leila de Lima. Pero ngayon, yun ang sinabi ni Atty. Topacio na nag-intervene ang DOJ. Parang kinastigo nila ang mga prosecutor. At isa na nga dyan, pati na rin si Attorney TDT na binibira ni Atty. Topacio. Di ba? Binira siya. Mas gusto niya yung birahin si Atty. TDT kasi nga mas maliit pa sa kanya. May mga kaibigan, nakakatawa ang mga sinasabi ni Atty. Topacio pero meron tayong natutunan, meron tayong nakukuhang mga magagandang punto doon mga kaibigan. Nakikita natin kung ano ang mga ginagawa ngayon sa gobyerno mga kaibigan, no? Grabe. Kaya nakakadismaya. Anong mangyari sa Pilipinas kung lahat na lang ng opisyal natin ay mga ganyan, may kinikilingan, may kampihan, tinitwist ang batas para lang sa kakampi, mga ganun na mga senaryo mga kaibigan. Kaya yun ang mahirap, no? So ano masasabi niyo mga kaibigan sa senaryo na yan? Tama ba yan na ang DOJ nakikialam sa galaw ng prosecutor? Tama ba yan? Or hindi? Yan. So yun lang po ang video natin sa araw to mga kaibigan. I hope na napatawa kayo ni Atty. Topacio. Kasi ako natawang-tawa rin ako eh. Mga birada niyang mga malupit. Yan ang nakaka-enjoy sa kumanood tayo sa mga birada ni Atty. Topacio mga kaibigan. Maliit na tao pero mataba ang utak. Napakatalino. Magaling na abogado. Ayan po. So yan lang po yung video natin sa araw nito mga kaibigan. I hope nag-enjoy kayo. Huwag po kalimutan mag-like, share, and subscribe. Para by next time na mag-upload tayo ay magkita-kita ulit tayo mga kaibigan. Okay? So until next time. Bye-bye.